Magandang madaling araw. So, sa araw na ito, sa oras na ito, o sa taong ito, mula noong ang South China Sea ay angkinin ng mga inchik, ay pati ang Pilipinas ay kanila na rin inaangkin, So, pinag-aagawan ng Malaysia at ng China ang buong Pilipinas, Bakit natin nasabi? Dahil ang Malaysia ay kinukuha ang Balabac Island, Palawan, pati ang sinasabing Cagayan, So, pinaiisip sa atin na Malaysia na ang Pilipinas, So, ang nagsusulat ng kasaysayan ng buong Pilipinas ay si Wenceslao Q. Vinson, So, gusto niya na magkaisa ang lahat ng Pacific Islands. At dapat daw matubos, ang Malaysian Empire. So, yun yung tinatawag ng Malaysia Irredenta, So, yun ay pagbura, sa kasaysayan ng Pilipinas at pagkakaroon ng bagong nationalism, So, yan ang sulat ni Wenceslao Q. Vinson, So, kanyang pinapaalam sa buong Pilipinas sa panahong ito, Yan sa Wenceslao Q. Vinson's shrine na walang Pilipinas, So, meron lang ay Malaysia. So, hindi siya naniniwala sa pangalan ng Pilipinas, So, yan. Kaya ang tawag sa kanya ay Makabayan, At siya ay may monument diyan sa bayan ng Vinsons, Na formerly, bago yan naging bayan ng Vinsons, yan ay bayan ng Indan, Bayan ng Indan. So, ang bayan ng Indan ay isang lupain na kung saan dito tumutubo yung humindang tree, So, yung humindang tree or Indan, so yung old name ng Vinsons, At bago nagkaroon ng Indan o bayan ng Indan, ay ang tawag yan ay bayan ng uh, tak, tagpuan, Hindi takbuhan, Tagpuan. Kasi diyan nagtatagpo, yung mga katipunero, ng Bicol, So, kung ating matatandaan ang Daet, diyan nakalagay ang pinakamatandang monument ni Dr. Jose Rizal, So, si Wenceslao Q. Vinsons ay kanyang sinasabi na wala daw Bicolano, na may alam tungkol sa karunungan ni Dr. Jose Rizal, So, isa po tayong Bicolano. So, hindi po natin pwedeng pabayaan na gano'n nasasabihin sa atin ng inchik na si Wenceslao Q. Vinsons. So, ang isang Bicolano po ay marunong, at may alam sa kasaysayan ni Dr. Jose Rizal. So, sa kanyang aklat, sa aklat ni Wenceslao Q. Vinsons, sinasabi ni Vinsons na ang mga Bicolano o ang taga-Daet o taga dyan sa Indan ay mangmang, na dahil sa kanilang kamangmangan ay muntik ng wasakin o burahin o sibakin, yung o gibain, yung monumento daw ni Dr. Jose Rizal. Siya lamang daw ang nagpigil, So, ang ginawa pa niya ay pinagbintangan niya na mga traidor ang Pilipino, nandiyan sa bayan ng Indan. Yan ang dahilan kung bakit naging martyr siya ay upang magkaroon ng bagong nationalism ang mga Bicolano. So, ang kanyang katuwiran ay
siya ay trinidor, no? Kaya siya ay namatay. Nangangarap lamang naman siyang maging Malaysian ang mga taga Camarines Norte at ang buong Pilipinas ay bakit siya pinatay, ano? So, yun ang motibo ng kanyang sinasabi. Ano? So, kasi sinungalingan natin ang mga sinalita ni Wenceslao Conventions na mangmang ang mga Bicolano, no? Lalo na daw yung mga taga-Paracali, ano, tinuruan lang daw ng inchik sa pagtitingin ng ginto, ano? Yun ang nakita natin doon sa aklat niya. So, puro paratang ang ginawa niya sa mga Pilipino, ano? So, ayun, ay naliliwanag natin ang paragrapuan ng Ultimo Diyos, ano? Ano ba yung sinasabi ni Dr. C. Rizal na siya ay nagpaalam sa kanyang minamahal na bansa, ano? At yun ay mahalagang bagay na matatagpuan sa rehiyon ng araw, ano? So, yung Pilipinas daw nasa rehiyon ng araw. So, anong ibig sabihin nun? So, ang ibig sabihin ng rehiyon ng araw, ang sunrise to sunset, meron tayong bansa, ano? Sa buong taon ay meron tayong bansa, ano? Sa buong galaxy, ano? Among 400 billions of stars, no? Ay meron tayong rehiyon ng araw na kung saan doon matatagpuan ang ating minamahal na bansa, no? At sinasabi ni Dr. Rizal ay sinuko niya ang kanyang buhay doon sa kanyang minamahal na bansa, ano? Okay? So, okay, at yung minamahal niyang bansa ay tinawag niyang nawawalang Eden, ano? So, ang ibig sabihin ng nawawalang Eden ay nawawalang lupain, ano? Ng ating Diyos. So, bakit nawawala? Eh, ayaw kilalanin ng mga Pilipino na ang kanilang ah, bansa ay Pilipinas. Gusto nila ay gawing bayan, ano? So, naniniwala sila doon kay Emilio Aguinaldo at kay uh, Mrs. Tokyo Bensons na ang Pilipinas ay bayan, ano? So, hindi totoo na ang Pilipinas ay bayan ayon sa last will o last farewell ni Dr. C. Rizal. Ito ay bansa na nasa rehiyon ng araw. Ano? So, maliwanag yung sinabi niya. So, dako po tayo doon sa uh, ibang sinalita ni Dr. C. Rizal. Ano? So, ito yung bansa niya. At iyan yung katipunan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ay 7,600 island. So, bakit tinawag ni Dr. C. Rizal na ang Pilipinas ay Eden? Ano? Ibig sabihin, iisang motherland lang. Maging kayo ay Pilipino na nasa Luzon, pinanganak man kayo sa Bisaya, pinanganak man kayong taga Mindanao. Ano? Ang ibig sabihin ng salitang Eden ay ang Pilipinas lang ang motherland ng ating kaluluwa. Ano? Ang salitang Eden ay hindi tumutukoy sa feminine gender ng asawa ni Kiyenan o ito ay hindi tumutukoy sa fraternity, no? Ng mga nanay o mga tatay na mula sa Malaysia at China o Fujian province, ano? So, sinasabi ni Dr. C. Rizal ay meron siyang iisang bansa at yun ay nasa rehiyon ng araw. Okay, wala sa Chinese village o ang Pilipinas ay hindi makikita sa Laguna, no? Ang Pilipinas ay makikita sa rehiyon ng araw, no? So, ang rehiyon ng araw ay ito, ano? Okay? So, malapit siya sa Orion Spar, ano? So, yun. Makikita ay malapit sa Orion Spar, no? So, yan. Ang rehiyon ng araw, ano? So, yung tinatawag na galactic coordinates, latitude and longitude. Paano makikita yung direction ng
ibang stars, no? Mula sa ating solar system. So, para makabalik ka. Pag babalik ka, dapat alam mo yung region of the sun. At pag nakita mo na yung region of the sun, yung coordinate nun, dapat alamin mo kung nasaan yung Sea of the Orient. Kung nakita mo na Sea of the Orient, hanapin mo ang Pilipinas. Okay? Yung Pilipinas ay kay Rizal ay isang lupain ng ating Diyos. Our lost Eden. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na lupain ng Chinese ancestors ang salitang Eden. Ano? Salitang Eden ay may kinalaman sa creation. No? Our soul was created by God. Our country has been made by God. Yun ang ibig sabihin ng Eden. Ano? At sabi dito ni Dr. Sirsa, sa paragraph 2, in the fields of battle, there is the fighting. So, bakit daw nakikipagdigma sila? Okay? At ibinibigyan nila ang kanilang buhay, ano? Nang walang pag-alinlangan, pagsisisi, ay upang kunin, ano, ang ating tahanan at bansa, ano? So, hindi sila naghanap ng pangalan ni King Philip o dugo ni Kilinan, ano? Okay? So, ang hinanap nila ay ang kanilang tahanan at bansa, ano? At itong bansa ito, dapat makita ng mga Pilipino from sunrise to sunset. So, ito yung sunrise, ano? And, lubog yan, sa kabila, mawawala, cloak of darkness, and magkakaroon ng panibagong araw. So, yung panibagong araw yung nakita nyo from the cloak of darkness. Okay? Ang ibig sabihin yan ay umiikot, ano, ang ating planeta counterclockwise, and then from the cloak of darkness ay sisikat uli ang bagong araw. Ano? So makita natin ang Pilipinas ay hindi nagdi-drift o nagro-rotate from north to south. Ano? Nagro-rotate ang Pilipinas from prime meridian to anti meridian. Ano? So yun namang sikat ng araw, ay makita mo from anti meridian to prime meridian. Ano? Magka-opposite sila siyempre. Kasi steady lang, no, ang ating araw. Ang gumagalaw ay ang ating planeta, no. So, sa ganitong pagkataon, ito yung okay, September, ito yung December, ito yung June, ito yung March, ano. Tama ba? Ito, December, ito yung March, ito yung June, okay. Tapos ito yung September, no. So, yun ang pinakikita niyan. So, yung ating bansa sa panahon ng nung June, nandito siya. September, nandito siya. December, nandito siya. Okay? Dito ay March na. Ang Pilipinas ay nandito. Okay? So, ibig sabihin, kung ipinanganak ka mula sa isang bansa, sa lupain ng ating Diyos, okay? Halimbawa, si Dr. Rosie Rizal, pinanganak siya ng June 19, 1861. So, dito sa parting ito ng region of the sun, pinanganak si Dr. C. Rizal. And then, bago siya namatay, nagkaroon muna siya ng 35 years, no? O 35 beses na pag-ikot kasama ng Pilipinas at ng ating planeta, ano? Hanggang mamatay siya dito sa panahon ng December 30, 1896. Okay? So, 35 years siyang nakaranas ng pag-ikot, ano? Nakikita na yung cloak of darkness and newly born light. Okay? So, ito ang pinapaliwanag niya, ano? So, yung 3 stars, ayan yung Luzon, Visayas at Mindanao o katipunan ng Luzon,
Visayas at Mindanao. So sila ay ah, nasa isang atmosphere, ano? So ang white ay atmosphere. Mabasa natin yan sa paragraph 12. Ang sabi doon ay your atmosphere, your space, and valleys across. Okay? So ito namang na ito, circle, ano? Hindi ito triangle at hindi yan fraternity, ano? Sa ating flag ay ang ibig sabihin itong ah, nasa gitna ay hindi region of the sun, kundi triangle or fraternity of Malaysia, Fujian, and uh, uh, Mao Zedong ancestry, ano? Under the kingdom of Domingo Lamco, ano? So walang ganung kasaysayan ng Pilipinas, ano? So dapat ito ay elliptical, ano? Kasi meron tayong tinatawag na aphelion at perihelion, ano? So ito ay naranasan natin na minsan taglamig dahil mas malayo ang distance ng ah, ating planeta doon sa araw, ano? So minsan naman summer dito ay June dahil mas malapit itong araw kaysa dito sa position ng December, ano? So, ibig sabihin, mas malapit ang planeta natin sa araw sa panahon ng June, okay? At dito naman sa September, ano? Ay galing dito, summer hanggang autumn, no? Autumn to winter, no? Winter to spring, no? Spring to summer. So, ganun po, paikot-ikot yan, no? So, yan. So, kahit nakailang ikot na ang mundo, no? Yun din ang ikot ng Pilipinas, ano? So, yun ang ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal. At sana isang araw, ibig sabihin, from the cloak of darkness to the new heavenly born light, ay makita natin ang Pilipinas. Siya ay nasa dagat ng silanganan sa rehiyon ng araw sa ilalim ng kalangitan, no? So, yun ang ibig sabihin, ano? Bago namatay sila Dr. Jose Rizal ay sinabi niya na kung saan at ano ang kanilang layunin, bakit sila ay namatay, at sila namatay o binigay nila ang kanilang buhay kanino, ano? So walang iba kundi sa ating Eden, ano? Or motherland of our soul, or birth of origin of Filipino, ano? So yung kanilang pagkamatay ay nagsisimbolize ng martyrdom, ano? Pagbibigay, gaalay ng buhay para sa ating bansa, sa Luzon, Visayas, Mindanao. So ito ay Sea of the Orient, ano? So itong center na ito ay nire-represent ng region of the sun, ano? So, yung Luzon, Visayas, Mindanao ay umiikot, ano? Dito sa pagitan ng Tropic of Cancer, sa baba niyan, ano? Sa taas naman ng sinasabing equator. Kaya ito ay equator. Itong area ito ay Tropic of Cancer. Ito namang nasa baba ng equator ay Tropic of Capricorn, ano? So, ganun yan. Okay, so, baba tayo. So, iba naman itong ginagawa ng mga Chinese, Korean Chinese at mga fraternity ng Inchik, ano? Doon sila sa loob ng Philippine University, nandyan siya sa lahat ng streets ng Metro Manila, nagrarally sila at ang gusto nilang makita ay yung ancestors niya sa province of China, si Mao Zedong, si Domingo Lamco, lahat yan ay pinakikita, ano, yung monumento nila na isiniris kay Dr. Jose Rizal, ano, kung ano-anong ginagawa ng mga Inchik. Wala namang kinalaman sa kasaysayan ng Pilipinas. Okay? Isang lupain lamang or Eden ang minahal ni Dr. Jose Rizal at yun ang Pilipinas. Yun ang inidolo niya bilang beloved country at hindi bilang
beloved ancestry. Hindi ginawa ni Dr. C. Rizal na kamag-anakan yung Pilipinas, ano? So, ganun. Okay, so ito ang sinasabi ni Dr. C. Rizal, ano? So, bakit nagkakaroon ng newly born light, ano? So, papaliwanag natin. Okay, tama lang natin. Okay, ganyan. Okay, konti pa. So, ano nga bang ibig sabihin niya, ano? So, ito yung sinasabi ni Dr. C. Rizal ay makikita natin sa paragraph 3 ng Di Ultimo Adios, ano? So, ano nga bang ibig sabihin ng paragraph 3 ni Ultimo Adios, ano? Nasabi ni Dr. C. Rizal ay ganito, I die when I see the sky. So, ano ba yung sinasabing sky? So, itong nakikita natin, sky, ano? So, nagmo-move siya, ano? Yung ating planeta, nagmo-move din. Okay? So, itong nakita natin sa sky, hindi nagbabago, ano? So, kung anong nangyayari sa kalangitan, ito yung gabi, ano? Cloak of darkness ang tawag dyan. So, itong area ito, na kung saan na tumatago yung Pilipinas hanggang magdilim, pumunta doon. And then, babalik na naman dito. Ano, sa panahon December. Kaya dito siya dadaan. Kung December. Ngayon, kung panahon naman ng March, dito dumadaan ang Pilipinas. Okay, so yun. So, hindi nagbabago ang Pilipinas. Hindi siya nagdi-drift doon sa sinasabing Tropic of Cancer. Ano? Nagbago-bago man yung orientation ng daigdig. Ano? Pagdating ng June. Ano? Ito yung birthday niya. Ano? June 19, 1861. Okay? Ito naman yung December 30, 1896. Ano? So, yung planet Earth natin, pupunta muna dito sa September, and then pupunta siya dito sa December, and then pupunta siya doon sa March. Ano? Ito yung March. Then babalik uli sa June. So, naka 35 years na ikot ano, si Dr. C. Rizal kasama ang Pilipinas at ang ating planeta dito sa sinasabing region of the sun. Ang region of the sun ay under the sky. Ito yung sky, of course, meron yung atmosphere. So, yung salitang yan ay lahat yan ay makikita mo. No? Sabi ni Dr. C. Rizal sa line 1 and 2, farewell beloved country, treasured region of the sun, our lost Eden. Sa paragraph 1 yan. Doon sa paragraph 3, ito na sinasabi, I die when I see the sky as unparalleled its color. So, ibig sabihin, pabalik-balik lamang doon sa iisang region of the sun, isang loop, ano, ang ating daigdig, ano. At ang sabi dito, after a cloak of darkness, so ito yung araw, maliwanag pa, then darating pa, tatago yan, and then, yun yung tinatawag na cloak of darkness. And then, lilitaw uli yan ditong araw, sa area yan, and then magliliwanag uli, no? Newly born light. And then, tatago na naman, no? So, yung pabalik-balik ng pagtago ng araw at pagsikat nito, ay dapat one day, makita mo na ang ating bansa. Kung nasa Europe ka, dapat alamin mo na pagdating ng December, dapat nandito yung Pilipinas, ano? So, dito dadaan yung December, yung Pilipinas, ano, dito sa area ito. So, ngayon ay March na, kaya dapat nandito siya.
So yung March, dapat dadaan yan ay dito. Dito mo makikita ang Pilipinas. So kung June naman, ay nandito na siya. Ano? So kung sa physical na daigdig, ay dito dumadaan yung Pilipinas. Okay? Laging nasa Tropic of Cancer siya. No? Yan po ay 23.5 degrees above the equator. Yung uh, zone of Tropic of Cancer. Sa pagitan ng Tropic of Cancer at line of equator, diyan lamang naglalaro ang Pilipinas. Ano? Kaya makita mo, so yan, September yan. Ano? Doon dumaan ang Pilipinas sa area na yun. At dito mo naman siya makikita. So, ganun lang yan. Okay? Tapos, ang sabi niya, shed my blood for it as the moment comes, and may it be gilded by a reflection of the heaven's newly born light. Ano? So, ibig sabihin, Dr. Osiris talaga ito. Sinasabi niya, mamamatay akong ang kalangitan ay nakikitang hayag na nakabukas ang kanyang mga kulay. So, ito yun. No? Tapos ano pa? At sa wakas, pagkatapos ng isang balabal ng kadiliman. Ito yung kadiliman, ano? Teryang ito, o sa likod nitong lalim ng daigdig, ano? Ay ipahayag ang bagong araw. So, dapat malaman natin kung bakit nagkakaroon ng bagong araw at ng balabal ng kadiliman. So, pabalik-balik lang yun. Ano? Okay. So, kung hindi na umikot ang daigdig o ang ating planeta, yun, hindi mo na makikita ang bagong araw. Okay, mahirap niyan eh. Ang tinitingnan nitong mga inchik, hindi yung Pilipinas, ano? Pag hindi si King Philip, yung Sultanate of Shandong in China. Pag hindi si King Philip, si Keyinan. Pag hindi si Keyinan ay ancestors of Fujian China. So, wala ka ng option kundi sa kanila ka na lang mamimili. Ano? O kaya si Mao Zedong, pag hindi, anak bayan, anak province ng Chinese ancestry. So, hindi ganun ang kasaysayan natin na pinoprogram tayo na sa maling karunungan. Ano? Sabi ni Dr. Sirsal, minamahal kong Pilipinas, kung kailangan mo ng scarlet, ang ibig sabihin ng scarlata o scarlet, ano? Yun ay tungkol sa blood of sacrifice, pagbubuwis ng buhay, no? Upang bigyang kulay ang iyong bukang liwayway. Ibuhos ang aking dugo. Ibuhos ito na sa pagdating ng sandali ay magsilbi itong ginintuang refleksyon ng bagong silang na liwanag ng kalangitan. Okay, so yan ang ibig sabihin niya. Ano? Okay, so ang ibig sabihin ni Dr. Sirsal ay mas pinahalagahan niya ang kanyang bansa ng higit sa kanyang buhay. Makita lamang ng Pilipino kung nasaan ang ating bansa, ay di baling mamatay na lang siya. Okay. So ayaw ni Dr. Rizal na mawala ang ating bansa sa piling natin. Yun ang ibig sabihin ni Dr. Rizal. So paano natin makita na kapiling natin ang ating bansa lagi? Dapat makita natin ang Pilipinas sa rehiyon ng araw. Okay? Pag hindi na natin nakita ang ating bansa kahit isang araw, ang ibig sabihin ay nagpapakamangmang tayo doon sa mga propaganda ng inchik. Ano? Huwag tayong maniwala, ang sabi ni Dr. Rizal. Maniwala tayo ay sa Kanya
kahit hanggang kamatayan o kahit ang dugo niya ay ibuhos man, hindi magbabago yung kanyang pagmamahal, ano, sa ating bansa. Okay, mga base sa paragraph 13, ano, ng may ultima Diyos. So, yung sabihin niya ay dapat maintindihan natin kung saan ba naroon ang ating bansa. Okay, yun ang gusto niyang alamin natin, ano? Ganun yan. So, makita natin ang ating bansa ay nasa rehiyon ng araw, ano? Okay. So, maglala